Isa sa pinakatinututukang proyekto ngayon ng Department of Environment and Natural Resources ay ang pagtatanim ng bamboo o kawayan. Bahagi ito ng Cagayan River Restoration Project ng programang Build Back Better na naglalayong maibalik ang ganda at kaayusan ng Ilog Cagayan. Dito sa Mechanized and Modernized Forest Nursery sa Solana, Cagayan, isinasagawa ng DENR Region 2 ang propagation o pagpaparami ng bamboo na siyang itatanim sa gilid ng Cagayan River at mga tributaryo nito. Yung past na nangyari sa atin na mga trahedya gaya po ng bagyo at flooding, ito pong bamboo na to ay napakainam po para sa ating riverbank stabilization, para po sa ganon maprotektahan natin ang mga rivers natin from soil erosion. Unang bahagi ng bamboo propagation ay ang paghahanda ng propagule o yung bahagi ng kawayan na gagawing punla. Ito yung mismong culm natin na ang variety na ito is bayog. Ito ang gagamitin nating bamboo propagule. Ito ay kinuha sa mismong stand niya. Ito yung node, makikita natin. At ito yung internode. Between two nodes, internode. So, ang kukuhanin natin as propagule ay itong one node muna. So, from the node, mag-adjust tayo ng 2 cm sa baba. At dito natin siya ikakat. Then, next dito rin sa taas. Piliin na natin yung mga culm na free from diseases at saka yung active yung kanilang bud eye. So, makikita natin active na active yung kanyang bud eye. So after natin makat ito into one node, cuttings, ilagay na natin siya sa ating incubation chamber. Para makagawa ng incubation chamber, kailangang maghanda ng seed bed na siyang paglalagyan ng mga propagules o bamboo cuttings. Ito po ang ginagawa namin sa bamboo propagation dito sa Modernized Mechanized Forest Nursery. Unang-una is gagawa tayo ng pagpailan sa mga bamboo cuttings. Yung pwedeng ma-maintain yung moisture gaya ng coco fiber. I-prepare natin lahat yan. Then pag mayroon na yung mga cuttings natin, pwede nang i-file na dito sa ginawang frame. Ang pinaka-best sensitive yan is yung mata niya. Dapat alagaan yung mata. Ito na rin, nalagyan na ng resistor na para sa ganon, pag patupigan yan, ma-maintain yung moisture doon sa mga roots na tutubo. Upang mas mapabilis ang pagtubo ng ugat at pag-usbong ng sanga ng kawayan, nilalagyan ng rice straw o dayami mula sa palay ang mga propagules habang nasa incubation chamber. Kung dati ay inaabot ng mahigit 1 buwan ang incubation process gamit ang biosand, ngayon ay inaabot na lang ng 10 to 15 days sa tulong ng paglalagay ng dayami. Ito na po yung galing sa incubation na 15 days. Meron na siyang roots, meron na shoots, at ito, ilalagay na natin sa plastic bag. Pagkatapos sa plastic bag, ilalagay na naman natin sa nurturing building for 15 days. Then after 15 days, pwede na natin ilagay sa hardening. Makalipas ang 15 days ay muling ililipat ang mga propagules mula sa nurturing building patungo sa hardening area. Ang ginagawa namin dito sa pag-maintain for 6 months is nag-spray kami ng mga insecticide, weeding, and thinning. Yung mga malalaking branch tinatanggal namin at dinidiligan kapag walang ulan. Sa kabuuan, umaabot ng hanggang 6 na buwan bago tuluyang maitanim ang mga propagules. Sa ngayon, libo-libo na ang mga naitanim na kawayan sa buong rehiyon sa tulong ng iba't ibang ahensya at mga grupo, kabilang na dyan ang mga kabataan. Malaki ang papel ng mga young environmental ambassadors sa patuloy na pagpreserba sa kalikasan para na rin sa susunod pang mga henerasyon. Kaya tara na, magtanim na ng kawayan.